So yun mga boss, gusto mo bang maglagay ng manual switch sa ating mga DIY solar floodlight or sa inyong mga existing na solar light kagaya nito? So ito po equipped ng manual switch ito. Ayan. Ayan. Tapos meron din tayong ginagawa dito na isa pa. Ayan. So equipped din po yan ng manual switch yan sa lalim. So kung interested ka at kung gusto mo maglagay ng manual switch sa inyong mga solar light, so tara, umpisa natin at tuturuan ko kayo. So yun mga boss, so pumunta tayo dito sa ating mesa. So meron tayong dalawang floodlight dito. So bakit dalawa? So dalawa po yan kasi dalawa din yung klaseng ituturo ko sa inyo. So hindi ko alam kung pare-parehas ng technique or way yung ating mga kapwa DIYer sa paglalagay ng switch. So ang ituturo ko sa inyo ay yung way lamang po na alam ko. So dalawa yon. So pwede kayong mamili, pwedeng gumana sa inyo yung isa at yung isa ay hindi. So pwedeng parehas, no? So dalawa yung tuturo ko sa inyo para kung sakali mang hindi gumana yung isa ay may option kayo dun sa pangalawa, no? So ganito yan, no? So manual switch, yun, no? Okay, so dito kailangan natin ng unang-una, kailangan natin ng DIYs floodlight, or existing na mga floodlight. Then ang pangalawa ay itong switch, no? So nasa sa inyo na po yun kung anong klaseng switch ang gagawin nyo or gagamitin niyo. So sa akin ito muna yung gagamitin ko, no? Para mas mabilis lang. May wire na rin yan. So wag niyo munang pansinin yung positive at negative niya, no? So wala pong polarity dito sa switch natin ilalagay. Yan. So maraming klase ng switch. Ang kailangan nyo lang ay wag po kayong bibili ng momentary. Yung pag pinindot, yung parang sa busina na hindi siya naglalak. So dapat naglalak siya, no? Yan, yung ganito. Yan, dapat ganyan. Yan. O kaya meron tayong isa pang switch dito, papakita ko na rin sa inyo para meron kayong basihan or reference, no? So ito meron tayong isa pang switch dito, yun, no? Na naglalak po yan. Yan. Yun, no? So dumako na tayo dito, no? So mag-umpisa muna tayo dito sa isa nating solar light, no? So ito set aside muna natin. So ito po ay 25 watts, no? Yan. So ito po ay operated or controlled by remote. So subukan natin, on natin through remote. Ayun, no? Yun. Okay. Ang gagawin lang natin, ang unang step natin mga boss ay kukuha tayo ng isang linya dito, mapa positive or mapa negative. So kukunin lang natin at ang gagawin natin, puputulin natin. So sa akin ang pinili ko positive, no? So pwedeng negative, pwedeng positive. Tapos balatan natin. Tapos kumuha tayo ng switch. Yan. So ganyan lang. Tapos i-connect lamang natin yung dalawa. Pag-connectin lang natin. Testingin natin. Switch natin. Yun. Unang start niyan mga boss, mahina nung tapos lalakas siya. So yun. Controlled na siya, bid manual switch. So ganun po yung unang way natin, ano. So pwede nyo siyang patayin. Yan. Okay. Meron na siyang manual switch. So dito kapag i-charge nyo siya, kailangan nyo siya naka-on lagi. Yan. Naka-on po. So kung gusto nyo pag i-charge nyo siya, lagi na naka-on dapat para mag-charge siya. Kasi kung naka-off yan at i-charge nyo, hindi siya mag-charge. Yun ang wag na wag nyo kakalimutan mga boss, ano. So dapat naka-on lagi siya. At sa gabi naman, kung rin matay siya, patayin nyo lang ulit tapos i-switch on ninyo. So ganun po yung unang way natin, ano. So yung ganitong way mga boss ay hindi applicable sa lahat ng klase ng solar floodlight, no. So yung pangalawang ituturo ko, yun, applicable po yun sa lahat. So kung tinuro ko lang tong isang option na to para meron din kayong another basihan or isa pang knowledge about to, no. So sa 25 watts po napapagana ko siya ng ganun. So sa ganitong 60 watts naman ay hindi siya gumagana. So kahit putulin natin yung isang wire dyan ay wala, hindi siya gumagana. So dumako na tayo dito sa pangalawang way natin, ano. So unang step natin, kailangan natin ng ganito, solar floodlight. Nakakabit sa ating battery, no. So pag in-on natin ay mabubuhay siya through remote, no. Yun. Okay. Tapos pangalawa, kailangan natin ng switch. Yan. Switch ulit. Yan. Then ang next step naman natin mga boss, dito hihinangin natin, ano, kasi hindi tayo magpuputol ng wire dito. Wala tayong puputuling wire. So kailangan natin hihinangin natin siya. So mamaya hihinangin ko lang muna saglit ito.
So yun mga boss, ano, hinang na natin, ano, yan, para mabilis na nating i-fix siya. So dito, ang unang gagawin natin ay yung isang wire ng ating switch, kahit alin dito, no, ay i-connect natin dun sa mismong battery negative. So yun, pagsasamahin natin. Yun. So yun ang unang step natin, ano. Yung isang wire ng switch ay sasama natin dun sa battery negative. Tapos yung pangalawa, wire naman po, ay pwede nating i-connect dito sa mga resistor na to. Yan. So pag kinonect natin ito dito sa kabilang side, iilaw siya. Pag dito naman sa kabila, iilaw din siya. Pero may difference po sila. So mamaya papakita ko sa inyo, no. So gawin natin, i-on natin yun, no. Ka-on. Tapos naka-on, tapos idikit natin, ano. So dito tayo sa kabilang resistor. Yan, pag dinikit natin, iilaw yung ating yun, solar light, no. Yun, umilaw. So dito sa resistor, yan. So equip na siya ng manual switch, no. Then bakit ko nasabi na pwede rin dito sa kabila at magkaiba? So dito iilaw din yan mga boss. Ayun, iilaw din siya. So bakit pwedeng dito, pwedeng dito? So ano yung pinagkaiba nila? So dito kasi mga boss, kaya dalawa yung sinabi ko. Kung gusto niyo ng mas malakas, yung full brightness talaga makuha nyo dito, pwede kayo dito sa umpisa ng resistor dito. Dito, full brightness yung makukuha nyo dyan. Dito naman sa kabila, pag nakatawid ng resistor, medyo hihina ng bahagya. Ng konting-kunti lang yung ilaw niya. So kasi pag dito sa unang resistor, mararamdaman nyo na iinit yung ating mismong LED kasi naka full brightness siya, at mas malakas sa power yun. So kapag dito kayo sa kabila, may kabila ng resistor, nakatawid kayo ng resistor, normal mode po yung mapapailaw sa kanya, parang kasing lakas lamang nung mismong may remote. So ganun po, kaya mas advisable na dito kayo maglagay pag katawid ng resistor. Yan. So doon tayo maglalagay. So patayin natin at ikabit natin, ihinang natin, ano. So ganun po yung gagawin natin, no. Sana nasusundan nyo, no. At kailangan masundan nyo kasi hindi kayo makakapaglagay ng manual switch kung hindi nyo talaga susundan. Ayan. So yun, ganun lang. So hindi ko po sigurado kung pare-parehas kami ng way nung mga DIY, ano, na naglalagay din ng manual switch. So sa akin po, ganito yung way na ginagawa ko. So yun, lagyan natin. Yun, no. Naka manual switch na siya. So buhayin natin ng remote. On, ayun, no. Naka true remote. Off. Tapos pag manual switch, bang. Okay. So yun. Sana po ay nakuha nyo at natuto kayo kung paano maglagay ng manual switch. Yung ganito pong way ay applicable sa lahat ng floodlight. So yung una ay hindi ko lang po sigurado kung applicable sa lahat. So dito kasi sa tinesting ko dito ay hindi siya applicable. So yun lang mga boss. Maraming salamat po at God bless.